Base sa balitang kumakalat, tinawag ng Philippine Navy isang act of aggression itong pagkukumpulan sa Rizal Reef ng mga barko ng China. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, unti-unti na nila tayong pinapasok. Nasa loob na sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 32 barko na daw kasi ang kanilang nai-record. Ni isa wala daw sumasagot sa barko ng Pilipinas. Indikasyong mga agents daw yan ng act of aggression para magpasimula ng gulo sa Pilipinas. Ano man ang gagawin nila, in the first place, they should not even be there. Dapat wala dyan yung mga, ang tawag ko dyan, mga agents of aggression ng China. Sila ay pumapasok sa ating exclusive economic zone. Pero babala ni PCG Commodore J. Tariela, nagpapanggap lang daw mga Chinese militia itong mga Chino. Pero ang totoo, mga reserve forces daw yan ng Chinese Coast Guard. Nagkukunwaring parang mga walang gagawin lang sila dito. Pero ang totoo, mga backup daw talaga yan ng China. They swarm our own exclusive economic zone. Or perhaps, ang ginagawa ng mga Chinese maritime militia na to, they are always the, yung parang reserve force ng kung anumang harassment ang gagawin ng China Coast Guard. Samantala, nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa AFP na maghanda matapos sabihin na ng China na baka ang Taiwan sa atin pahihingi ng tulong. Masyadong malapit daw kasi dito ang Pilipinas. Ayon kay PBBM, mas nakakabahala daw ang nangyayari ngayon kumpara sa dati pinagdadaanan ng Pilipinas. Mapaloob o labas man daw kasi ng Pilipinas ngayon ay talagang merong nagpaparamdam na China. Kaya gustong ipaghanda ni BBM ang Pilipinas ngayon. Humanda daw tayo sa pagdepensa. Yes, Ella, dapat maging handa ang Pilipinas dahil sa mas dumaraming pahayag ng mga banta sa labas ng bansa. Resulta ng pagtaas ng geopolitical tension sa Indo-Pacific. Ito ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon nang dumalaw sa 5th ID ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz, Isabela. Ayon kay Pangulong Marcos na ilagay ang Pilipinas sa area of interest ng China dahil malapit ito sa Taiwan. Kaya mahalagaan niya na maging handa ang northern part ng bansa sa anumang maaaring mangyari. Ayon kay PBBM, mas nakakabahala ngayon ang nagaganap na external threat kaya kailangan ng preparasyon. Dagdag pa ng Pangulo, kailangang i-reorient ang pag-iisip ng liderato ng Pilipinas at i-adapt ang full commitment nito na depensahan ang teritoryo ng bansa. Hindi anya kukuha ng teritoryo ang Pilipinas o guguhit man ng panibagong sovereign territory o EEZ o baseline. Ngunit binigyan tiin ng Commander-in-Chief na hindi papayag ang Pilipinas na kuhanin naman kahit ang 1 pulgada ng teritoryo nito. Pero ayon kay ACT Teachers Party List Franz Castro, tinawag niya isang malaking nonsense ang pagkanta ng bagong Pilipinas na ipinag-uutos na ng Pangulo para pagkaisahin ng mga Pilipino. Pero kontra siya sa pagkanta, ayaw daw sumunod dito ni Franz Castro. Well, hindi na to kailangan nonsense ito dahil unang-una meron na tayong constitutionally na mandated na na lupang hinirang at saka itong panatang makabayan na merong batas niyan at saka naaayon yan sa konstitusyon. Giit pa ng Teacher Solon, mas dapat pagtuunan ng panahon ng administrasyon ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. Pag-isipang mabuti paano patataasin ang sweldo, magkaroon ng mga regular at kalidad na trabaho ang ating mga mamamayan. So yun yung dapat na pag-isipan ng nasa Malacanang at hindi itong mga gimmick na naman. Kung totoong maganda yung governance, ipakita ito doon sa gawa. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.